Sa likod ng isang unipormeng mukhang perpekto, mayroong isang arogansyang handa ng gumuho. Isang pulis na mayabang ang haharap sa isang ordinaryong babae na hindi pala pangkaraniwan. Nang ang alok na lagay ay tinanggihan at ang magaspang na kamay ay itinaas, ang karma ay dumating ng walang babala. Ito ang kwento tungkol sa dignidad, disiplina, at pagsisising huli na nang dumating. Ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang bakal sa kalangitan ng Quezon City nang iparada ni Isabela Reyes ang kanyang motorsiklo sa harap ng isang presinto ng pulisya. Ang hangin ay mainit at malagkit, isang tipikal na hapon sa Kamaynilaan, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi para sa sarili niya ang kanyang pagpunta roon, kundi para tulungan ang kanyang nakababatang kapatid na minala sa daan. Ang kotse nito ay na-impound sa isang checkpoint, dahil sa mga dokumentong di umano ay hindi kumpleto. Kahit pagod mula sa maghapong klase sa unibersidad, alam ni Isa na ito ay isang mahalagang tungkulin bilang isang nakatatandang kapatid. Suot ang simpleng maong at puting t-shirt, at ang buhok na mabilis na itinali, pumasok siya sa gusali ng may tiwala sa sarili. Ngunit sa likod nito, may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga tawanan, malalakas na kwentuhan, at diretsong pag-uusap sa telepono ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa pinto. Ngunit ang nakapagtataka, walang sinumang pulis ang lumapit o nagtanong man lang sa kanyang pakay. Ilang unipormadong lalaki ang masayang nagkukwentuhan sa isang sulok, samantalang ang iba ay abala sa pag-inom ng kape at tila walang pakialam sa paligid. Saglit na napaisip si Isa kung presinto ba ito o isang coffee shop. Naghintay siya ng ilang minuto malapit sa information desk, ngunit walang sinumang pumansin sa kanya. Nagsimulang gumapang ang pakiramdam ng pagkainis. Sinubukan niyang tawagin ang pansin ng isang pulis na nakaupo sa likod ng mesa, ngunit isang matamlay na tingin at isang maikling "Teka lang, Miss", ang tanging isinagot sa kanya, walang anumang paliwanag. Hindi sanay si Isa na tratuhin ng ganito. Sa mundo ng akademya kung saan siya ngayon nabibilang, ang lahat ay magalang at propesyonal. Maging sa kapaligirang militar kung saan minsan siyang nagsilbi, alam ng lahat ang kahulugan ng disiplina at respeto. Nagpasya siyang manatiling mahinahon at maghintay. Subalit sa likod ng kanyang pasensya, isang tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ganito na ba ang mukha ng serbisyo publiko ngayon? At kung sa simpleng pagtatanong pa lang ay ganito nakahirap, paano na lamang ang kapalaran ng mga taong walang sapat na edukasyon o lakas ng loob na katulad niya? Nakatayo si Isabela sa gitna ng silid-hintayan, ang kanyang mga binti ay unti-unti nang nangangalay. Ang ingay ng kwentuhan ng mga pulis ay hindi niya pinapansin, ngunit ang kanilang mga tinging walang pakialam ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Inilibot niya ang kanyang paningin, isang information desk na walang tao, isang monitor na maalikabok, at mga formularyong nakatambak na lamang. Walang maayos na pila, walang malinaw na proseso, tanging isang nakabibinging katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Nilapitan niyang muli ang mesa ng pulis. Sa pagkakataong ito, may kasama ng pilit ng ngiti at isang boses na pinababa niya upang maging magalang. "Permisi po, sir. Nais ko lang po sanang asikasuhin ang sasakyan na na-impound kaninang umaga." Ang pulis ay sumulyap lamang sa kanya nang hindi itinitigil ang pakikipag-usap sa katabi. Sumagot ito ng maikli, "Mamaya na yan." Ang tono ng boses nito ay patag at walang anumang bahid ng pagnanais na tumulong. Muling sinubukan ni Isa na magtimpi. Umatras siya ng ilang hakbang, nagbibigay ng espasyo, kahit na ang tanging nais niya ay gabayan tulad ng isang ordinaryong mamamayan na may opisyal na sadya. Ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas, at si Isa ay nanatiling nakatayo na tila isang webles na nakalimutan na sa isang sulok ng silid. Nagsimula ng kumulo ang kanyang dugo, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya isang taong madaling magalit, lalo na sa pampublikong lugar. Subalit habang tumatagal ang kanyang paghihintay, lalo niyang napagtanto na ang malamig na pagtrato sa kanya ay hindi dahil sa pagiging abala ng mga ito, kundi dahil sa isang malalim na kakulangan sa empatya at profesionalismo. Naitanong niya sa sarili, nakalimutan na ba nila na ang kanilang tungkulin ay maglingkod at hindi lamang alagaan ang kanilang mga uniforme. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto sa dulo ng silid at isang pulis na may ranggong staff sergeant ang pumasok. Ang kanyang lakad ay kampante, ang mga mata ay naghahanap. At hindi nagtagal, ang mga tingin na iyon ay napako sa kanya.
Pumasok si Police Staff Sergeant Juan de la Cruz, o Johnny para sa mga kasamahan niya, sa silid na tila walang anumang importanteng gagawin. Inayos niya ang pagkakalagay ng kanyang sinturon habang kinukusot ang mga matang tila inaantok pa. Sinalubong siya ng tawanan mula sa kanyang mga kasama, ngunit isang tango lamang ang kanyang itinugon. Ang kanyang mga mata ay napadako kay isa, na nag-iisang nakatayo sa gitna ng silid. Sa isang tinging patag at mga hakbang na hindi nagmamadali, nilapitan niya ito. Tila isang obligasyong napakagaan, isang maliit na trabahong maaaring gawin o iwanan na lamang. Anong kailangan mo? Tanong niya nang walang anumang pagpapakilala. Ang boses niya ay mababa at malinaw na maihalong katamaran. Walang opisyal na pagbati, walang iti, tanging isang maikling tanong na tila nais nang tapusin agad ang usapan. Si Isa, kahit na bahagyang nasaktan sa kanyang asal, ay sumagot pa rin ng may paggalang at detalye. Ipinaliwanag niya na ang kotse ng kanyang kapatid ay kinuha dahil sa mga dokumentong sinasabing hindi kumpleto at naroon siya upang ayusin ang proseso ng pagkuha nito. Tinitigan niya si Johnny ng diretsyo sa mata, umaasang makakita ng kahit kaunting kamalayan sa tungkulin nito bilang isang lingkod bayan. Subalit, ang ekspresyon ng mukha ni Johnny ay hindi nagbago. Nang matapos magsalita si Isa, nanahimik lamang siya sandali at saka inilabas ang kanyang cellphone upang tingnan ang mga notifikasyon. Tila hindi si Isa ang kanyang prioridad. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at nagsalita ng walang emosyon, kung gusto mong mapabilis, magbayad ka muna. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Isa. Hindi lang dahil ang hiling ay hindi makatwiran, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Kaswal, na para bang ang tilagay ay isang normal na bahagi ng proseso. Pinigilan ni Isa ang kanyang hininga, sinusubukang unawain ang sitwasyong biglang naging hindi komportable. Natahimik si Isa sandali, pinoproseso ang mga salita ni Staff Sergeant de la Cruz na patag ngunit puno ng kahulugan. Tinitigan niya ang mukha ng pulis, sinusubukang basahin kung ito ba ay isang pagsubok lamang o isang masamang biro sa mainit na hapon. Ngunit ang ekspresyon ni Johnny ay hindi nagpapakita ng anumang pagbibiro. Ang mukha nito ay nanatiling malamig, tila isang batong hindi matitinag. Huminga ng malalim si Isa at sumagot sa isang mahinahon at kalmadong boses. Akala ko po malinaw ang usapang ito, sir. Nais ko lang pong kunin ang kotse ng kapatid ko na na-impound dahil may kaunting kulang sa papeles. Handa po akong sundin ang anumang opisyal na proseso ayon sa batas, pero hindi po ako magbabayad ng perang walang basehan. Nakikinig si Johnny na may blankong tingin at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Isang ngiting hindi nagmumula sa puso, kundi isang uri ng banayad na pang-iinsulto sa magalang na paninindigan ni Isa. Ikinrus niya ang kanyang mga braso sa dibdib at sinabing, batas, may batas nga. Pero nakikita mo naman, di ba? Lahat ng bagay dito kailangan ng panahon. Kung gusto mong mabilis, ganito ang paraan, sabi niya sabay galaw ng kanyang mga daliri na tila nagbibilang ng pera sa hangin. Akala mo ba nagtatrabaho kami ng walang gasto sa operasyon? Nagsimulang makaramdam ng matinding inis si Isa. Madalas na siyang humarap sa mahihirap na sitwasyon, pareho noong aktibo pa siya bilang miyembro ng Scout Rangers at sa mundong akademiko na puno ng kompetisyon. Ngunit iba ito. Hindi ito isang larangan ng digmaan. Ito ay isang institusyon na dapat sana ay nagpoprotekta at nagsisilbi sa mamamayan. Tinitigan niyang muli si Johnny, sa pagkakataong ito, mas matalim na ang kanyang tingin. Wala po akong pera para sa mga bagay na hindi kailangan, sir. At naniniwala ako na ang bansang ito ay itinatag sa mga batas, hindi sa mga lihim na kasunduan. Kaya nakikiusap po ako na gawin natin ang proseso sa opisyal na paraan, nang walang anumang kapalit. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang diin sa bawat salita ay hindi maitatago. Sumimangot si Johnny. Ang hangin sa silid ay tila lalong uminit. Ang tingin ni Staff Sergeant de la Cruz ay nagbago mula sa pagiging patag at walang pakialam, ngayon ay matalim na at tila ng hahamon. Hindi umatras si Isa, ngunit ramdam niya ang pagbigat ng tensyon sa paligid. Ang ingay mula sa kanyang mga kasamahan ay unti-unting humina na tila napansin din nilang may namumuong hindi pagkakaunawaan. Humakbang si Johnny palapit kay Isa, sapat na para marinig ang boses niyang mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo.
Huwag mong isipin na dahil babae ka, pwede ka nang magsalita ng ganyan dito, sabi niya ng marahan ngunit malinaw. Si Isa ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Hindi siya natatakot, ngunit alam niya kung paano harapin ang mga taong may mataas na ego, lalo na ang mga sumusubok na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas. Sumagot siya ng walang emosyon, hindi po ako mayabang, sir. Nais ko lang na gawin ang proseso sa tamang paraan. Iginagalang ko po kayo bilang isang alagad ng batas, pero hinihiling ko rin na igalang ninyo ako bilang isang mamamayan. Ang kanyang mga salita ay kalmado ngunit diretsyo. Subalit, sa halip na magpakalma, ang mga salitang iyon ay lalong nagsindi sa galit ni Johnny. Sa isang mabilis at magaspang na kilos, lumapit si Johnny at tinulak ang balikat ni Isa. Bahagya siyang nayanig, ngunit ang kanyang military reflex ay nagpanatili sa kanya na matatag. Walang sigaw na lumabas mula kay Isa. Tanging isang matalim na tingin na nagsasabing ang pagtulak na iyon ay walang saysay at isang kabastusan. Ang bulungan ay muling narinig mula sa ibang mga pulis na nagsimula ng magkumpol. Hindi sila umaawat, hindi rin nagtatanggol, nanonood lamang. At sa gitna ng mga matang iyon, ang galit ni Johnny ay patuloy na nag-aalab, handa ng sumabog ng mas malakas. Eksakto sa sandaling naghahanda si Johnny na gumawa ng isa pang marahas na kilos, isang malalim at matatag na boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Anong nangyayari dito? Ang sigaw na iyon ay hindi isang ordinaryong boses. Ito ay ang boses ng isang commander, puno ng otoridad at disiplinang militar na hindi maaaring baliwalain. Lahat ng mga pulis na kanina ay nagkukumpulan ay agad na nagsiatras, tumayo ng tuwid, at nagpanatili ng distansya mula sa sentro ng gulo. Mabilis na lumingon si Isa, at sa may malaking pinto ng silid, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na may asul na beret at ranggong koronel sa kanyang balikat. Si Police Colonel Ricardo Sandoval, isang pangalang kilala sa kanilang distrito, ay pumasok ng may matatag na hakbang at malamig na mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim, nilibot ang buong silid na tila nagsasagawa ng isang biglaang inspeksyon. Hindi na niya kailangang magtanong ng pangalawang beses. Mula sa posisyon ni Isa na nananatiling nakatayo ng tuwid kahit katutulak pa lang, hanggang sa namumulang mukha ni Staff Sergeant de la Cruz, dahil sa galit, lahat ay sapat ng ebidensya. Ngunit sa halip na agad na magsalita, hinintay ni Colonel Sandoval ang reaksyon ng lahat, kasama na si Isa. At dito nangyari ang isang sandaling ikinagulat ng lahat. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o reklamo, kundi sa isang perpektong salutong militar, bumati si Isa. Wala pong problema, sir. Nag-aayos lang po ng papeles, ang kanyang boses ay malakas, malinaw at puno ng paggalang. Isang mahinang bulungan ang narinig mula sa mga pulis. Maging si Colonel Sandoval ay tila bahagyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit at muling nag-focus sa anyo ni Isa. Nagsimula niyang mapagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang ordinaryong sibilyan. At lahat ng mga mata sa silid ay nagsimulang lumipat mula kay Johnny patungo kay Isa. Pinagmasdan ni Colonel Sandoval si Isa nang may tinging nagbago mula sa pag-iingat patungo sa isang maingat na pagsusuri. Pinag-aralan niya ang postura ng kanyang katawan na nananatiling tuwid kahit nasangkot sa isang pisikal na komprontasyon, ang paraan ng kanyang perpektong pagsaludo, hanggang sa ekspresyon ng kanyang mukha na kalmado ngunit puno ng dignidad. Sa mundo ng militar at pulisya, ang mga kilos na tulad niyon ay hindi maipagkukunwari. Lumapit ang koronel nang walang anumang ingay o galit. Anong pangalan mo? Tanong niya ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat sa silid. Isabela Reyes, Ginoo. Dating miyembro ng 1st Scout Ranger Regiment, sagot ni Isa ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang boses ay nananatiling matatag at magalang. Isang mas malakas na bulungan ang muling narinig mula sa mga pulis na nakapaligid sa kanila. Ang ilan ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Ang iba naman ay nagsimulang makaramdam ng pagkailang, lalo na si Staff Sergeant de la Cruz, na lalong dumilim ang mukha nang marinig ang sagot. Tinitigan ni Colonel Sandoval si Isa ng mas malalim at saka nagsalita ng marahan. Nakikilala kita. Sumama ka sa isang joint training exercise, kasama ang aming team ilang taon na ang nakalipas sa Fort Magsaysay. Walang pagmamayabang sa sagot ni Isa. Tanging katahimikan at kababaang loob.
Hindi niya intensyong ilabas ang kanyang nakaraan, ngunit ang sitwasyon ang nagtulak sa kanya na ipakita kung sino siya talaga. Lumingon si Colonel Sandoval kay Johnny. Ang kanyang tingin ngayon ay naging yelo, puno ng galit na hindi na kailangang isatinig. Ang katahimikan ng commander ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Sa kanilang paligid, ang atmosfera ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito simpleng insidente sa pagitan ng isang sibilyan at isang pulis, kundi isang hindi inaasahang pagtatagpo ng dalawang mandirigma. Ang isa ay bata pa at may angking galing, at ang isa naman ay tila nakalimot na sa kahulugan ng disiplina at respeto. Nanahimik si Colonel Sandoval sandali, tinititigan si isa ng may tinging puno na ng kahulugan. Hindi na lamang ito pagkagulat o pagtataka, kundi paghanga. Sa gitna ng mahinang bulungan ng kanyang mga tauhan, huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito at sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Naalala niya kung sino si isa noon, isang batang sundalong puno ng disiplina, matalas sa pagsusuri at pambihira sa close quarters combat. Isang sundalong may maliwanag na hinaharap sa hanay ng sandatahang lakas. Bakit ka umalis? Tanong niya, hindi dahil sa simpleng kuryosidad, kundi dahil sa pagnanais na makaunawa. Sumagot si isa ng walang pag-aalinlangan. Ang boses niya ay nanatiling mababa ngunit malinaw. Pakiramdam ko po, dinala ako ng Diyos sa ibang landas, sir. Naniniwala po ako na ang pakikipaglaban ay hindi lamang nasa larangan ng digmaan, kundi maging sa mundo ng edukasyon. Sa gitna ng lipunan, nais ko pong magbigay ng mas malawak na epekto. Ang sagot na iyon ay nagpatigil kay Colonel Sandoval. Nakita niya ang parehong tao, ngunit mayroon ng ibang layunin sa buhay. Sa kanilang likuran, ang pakiramdam ay nag-iba na. Ilang mga pulis ang tila nahiya. Ang iba naman ay nanatiling tahimik. Maging si Johnny, na kanina ay puno pa ng galit, ngayon ay tulala at walang masabi. Napagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang harapin ang isang ordinaryong babae nang may kabastusan ay mali na, paano pa kaya ang isang dating elite na sundalo na halos kapantay niya sa hierarkiya noon? Ang mga usapan mula sa kanyang mga kasama ay isa-isang naglaho, napalitan ng isang makapal na pakiramdam ng pagkailang at pagsisisi. Ilang sandali matapos ang pag-uusap ni na Colonel Sandoval at isa, muling nagbago ang kapaligiran sa loob ng presinto. Wala nang bulungan o mga tinging hindi makapaniwala, ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Staff Sergeant de la Cruz. Nakatayo pa rin siya sa kanyang kinatatayuan, tuwid ang katawan ngunit madilim ang mukha. Ang kamay na kanina itumulak kay isa ay mahigpit na nakakuyom, tila sinusubukang pigilan ang kahihiyang nagsisimulang umakyat mula sa kanyang kalooban. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong insidente. Ito ay isang malaking pagkakamali, isang pagkakamaling hindi lamang makakaapekto sa kanyang karera, kundi maging sa kanyang dignidad bilang isang alagad ng batas. Sa wakas, lumapit sa kanya si Colonel Sandoval. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit malinaw na naririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Staff Sergeant de la Cruz, sabi niya ng patag. Isang kumpletong ulat tungkol sa insidenteng ito, hihintayin ko ngayong hapon. Dadaan ka rin sa Internal Affairs Investigation. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para manigas ang buong katawan ni Johnny. Walang pagbabanta, walang labis na galit, tanging isang matatag na utos na direktang tumusok sa kanyang kaluluwa. Sa likuran nila, si isa ay nanatiling nakatayo ng tahimik. Hindi siya humihingi ng ganti at hindi rin siya nagpakita ng kayabangan. Ang nais lamang niya ay katarungan. At sa pagkakataong iyon, nakita niya kung paano nagsimulang gumana ang sistema. Ilang mga pulis ang nagsimulang kumilos. Alam nilang hindi ito isang bagay na maaaring pagtakpan. Ang insidente ng pang-aabuso sa isang dating miyembro ng Scout Rangers ay hindi isang maliit na bagay. Kahit na hindi magsampa ng formal na reklamo si isa, kailangang pangalagaan ng institusyon ang dangal nito. Si Johnny ay ginabayan patungo sa isang espesyal na silid para kunan ng pahayag. At sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, yumuko siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisising nagsimulang kumain sa kanyang pagkatao. Kakatapos niya lang gumawa ng isang napakalaking pagkakamali, at sa pagkakataong ito, walang madaling salitang ipasensya na ang makapagliligtas sa kanya.
Naunawaan ni Staff Sergeant de la Cruz ang kahulugan ng salitang pihulina. Matapos ang lahat ng proseso ng disiplina, iniwan siyang mag-isa sa isang tahimik na silid. Ang lugar kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay buong yabang siyang nakatayo, puno ng maling tiwala sa sarili. Ngayon, wala na ang mga kasamahang tumatawa sa kanyang tabi. Wala nang ingay ng biruan mula sa mesang pinagkakapehan, tanging isang nakabibinging kahungkagan. Napagtanto niya na ang ranggo at ang asul na uniforme ay hindi nagbigay sa kanya ng karapatang maging abusado. Ang natanggap niya sa araw na iyon ay hindi lamang isang suspensyon o pagkaantala ng promosyon, kundi ang tuluyang pagguho ng dignidad na matagal niyang ipinagmalaki. Sa kabilang dako, umuwi si isa ng walang anumang galit sa puso. Hindi siya pumaroon upang sirain ang karera ng sinuman, ngunit hindi rin niya hahayaang yurakan ang kanyang pagkatao dahil lamang sa pagnanais niyang ayusin ang isang bagay sa tamang paraan. Sa kanyang pag-uwi, naalala niya ang kanyang pagsasanay sa Scout Rangers, kung saan itinuro sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa katatagan ng moralidad at pagkontrol sa emosyon. Alam niyang minsan, ang tagumpay ay hindi laging sa anyo ng papuri o parangal, kundi sa mga pagkakataong nananatili kang nakatayo ng may dignidad kahit na tinatapak-tapakan ka. Ang kwentong ito ay naging aral para sa marami, para sa institusyon na dapat maging mas mahigpit sa pagpapatupad ng etika sa serbisyo publiko, para sa mamamayan na dapat magkaroon ng lakas ng loob na labanan ang katiwalian kahit sa maliliit na bagay, at lalo na para sa mga alagad ng batas, na ang tiwalang ibinigay sa kanila ng bayan ay hindi isang kasangkapan upang abusuhin ang kapangyarihan. Ang karma ay maaaring hindi laging mabilis, ngunit ito ay tiyak na darating. At kapag dumating na ito, ang pagsisisi ay hindi sapat na mababayaran